Hannah's point of view. Mukhang may pinutumbak ang mga kalabaw ah. Pabirong puna sa akin ni Dwayne nang lapitan ko siya matapos kong manggaling sa CR kung saan ay may 2 lalaki na nagtangka sa buhay ko. Mabuti ka pa, napansin mong may pinatumba akong kalabaw. Samantalang ang isang tao dyan ay magtatanong pa kung okay lang ako. Obvious namang hindi ako okay dahil namumula ang leeg ko sa pagkakasakal sa akin kanina nang isa sa 2 lalaking umatake sa akin sa loob ng banyo. Naiinis na sabi ko kay Dwayne. Hindi kasi yata napansin ni Evan ang pumumula ng aking leeg. O baka napansin niya, ngunit wala siyang time na magtanong dahil hindi ko naman siya hinayaang makapagsalita ng mahabang salita. So, kaya ka pala inimbitahan ni Cassandra dahil dito sa loob ng pamamahay nila, balak kang patayin. What an obvious action. Hindi ba niya alam na maaaring madamay ang magandang reputasyon ng kanyang ama? Natatakbo pa namang vice presidente ng bansa sa darating na botohan. Naiiling na komento ni Dwayne. Ngunit paano kung kasabwat pala ni Cassandra ang kanyang ama sa pagtatangka sa buhay ni Evan? Biglang tanong ko sa kaibigan ko. Anong ibig mong sabihin? Nakakunot ang noon na tanong nito. Paano kung si Senator Salvador ang naguutos na tapusin si Evan? I mean, ama siya ni Cassandra, kaya parang imposible naman yatang hindi niya alam ang mga ginagawa ng kanyang anak. At saka, hindi ba't kasabwat din niya ang kanyang ama sa pagtatago ng katotohanan kay Evan na buhay pa siya at hindi patay? Tila nahulog sa pag-iisip si Dwayne at tinitimbang ang posibilidad sa mga sinabi ko. Actually, hindi ako sigurado sa sinabi ko. Ang akin lang naman, posibleng magkasabwat ang dalawa dahil nga mag-ama sila. Sa tingin ko, may point kay Ana. Bukas na bukas ay iimbestigahan din natin si Senator Sebastian. Pero sa ngayon ay huwag mo na munang isipin yan. Dapat ay makauwi ka kaagad sa bahay mo para malagyan mo ng yelo yung leeg mo at nang hindi magkapasa. Bye, see ya. Na makaalis ang kaibigan ko ay mabilis na akong pumasok sa loob ng aking bahay. Kahit papaano ay nagbunga ang pagdalo namin sa party kanina. Nagkaroon kami ng bagong ideya na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. At kapag ako ang nakalutas ng kaso sa pagtatangka ng buhay ni Evan, ay isasampal ko sa kanyang katotohanan. Gusto kong malaman niya na nagkamali siya nang tanggalin niya ako bilang kanyang bodyguard. Napabalikwas ako ng bangon nang tumunog ang aking cellphone dahil may tumatawag. Naiibang personal calling ringtone na tumatawag, kaya natitiyak ko na si Ninong Sandy ang tumatawag sa akin. Sadya kasing iniba ko ang ringtone ni Ninong para kapag tumawag siya ay alam ko na kaagad. Madalas kasi kapag tumatawag siya sa akin ay may importante siyang sasabihin sa akin. Hindi ko na naabutan pa ang tawag ni Ninong dahil uminto na sa pag-ring ang cellphone ko bago ko pa napindot ang received button. Ngunit agad namang may text na kasunod mula sa kanya. Pinapapunta niya ako sa opisina niya ngayong umaga dahil may importante raw siyang sasabihin. Tinatamad na bumangon ako at nagtungo sa loob ng banyo para maligo. Wala pang 1 oras magmula nang tumawag si Ninong ay nakarating na agad ako sa presinto kung saan siya nag-oopisina. Tumaas ang kilay ko nang makita ko si Dwayne na halos kasabay ko lang na dumating. Good morning, Ana. Kakahiwalay lang natin kagabi ay nandito ka na agad para makita ako. Nakangising biro niya sa akin. Asa ka pa? Sagot ko sa kanya at pabirong inirapan siya. Natawa na lamang ako nang umakto siyang nasaktan ng puso dahil sa aking sinabi. Baliw! Natatawang sabi ko bago inunahan siya sa pagpasok sa building. Don't tell me, pinatawag ka rin ng maaga ni Sir Sandy? Tanong sa akin ni Dwayne habang kasunod ko siyang naglalakad sa aking likuran. You guessed it right. Simpleng sagot ko. Mukhang may seryoso at importante ang sasabihin ni Ninong kaya magkasabay kaming pinatawag ng kanyang opisina. Good morning, sir. Magkasabay naming bati kay Ninong at sabay rin kaming sumaludo. Sit down dahil may pag-uusapan tayong mahalagang bagay. Utos niya sa amin sa seryosong anyo. Nagkatinginan kaming magkaibigan. Pareho kaming walang ideya kung anong mahalagang bagay na pag-uusapan namin. Ano po ang mahalagang pag-uusapan natin, sir? Hindi nakatiis na tanong ko agad sa kanya. I want the two of you to drop the case of Evan Villamor. May mahalagang kaso akong ibibigay sa inyo at sobrang delikado ito. Kaya gusto kong mag-focus kayo sa kasong ito. Ito ay tungkol sa malaking grupo sa bansa na involve ang ilang malalaking tao sa bansa natin at mga halang ang kaluluwa nila. Kaya gusto ko na ang buong atensyon nyo ay nakapokus lamang sa kasong ito. Kaya lahat ng ebidensya at impormasyong nakalap nyo
ay i-turn over niyo agad sa akin dahil ibibigay ko sa bagong hawak ng kasong ito. Mahabang paliwanag sa amin ni Ninong. Muli kaming nagkatinginan ni Dwayne. Pagamat masaya ako dahil babalik na ako sa aking totoong trabaho, ay may bahagi ng puso ko na ayaw bitawan ng kaso ni Evan. Hindi ko pa nga napapatunayan kung totoo ba ang aking hinala na magkasabot ang mag-ama sa pagtatangka sa buhay ng binata, ay bibitawan ko na ang kaso. Parang basta ko na lamang itinapon ang pinaghirapan namin ni Dwayne. Ngunit ano ang magagawa ko? Hindi ko maaaring suwayin ang aking superior. Kaya mabigat man ang loob ko, ay kailangan kong bitawan ang kaso ni Evan at harapin ang panibagong kasong nahahawakan ko. Ang kasong hahawakan niyo ngayon ay tungkol sa leader na si Abner Wico. Panimula ni Ninong Sandy sa kanyang briefing tungkol sa bagong misyon namin ni Dwayne. Mula sa projector na nasa harapan namin, ay nakita ko ang pamilyar na lalaki. Saglit akong nag-isip kung sino at saan ko siya nakita. Mahinang napapitik ang daliri ko sa hangin nang maalala ko kung saan ko siya nakita. Sa party kagabi ng ama ni Cassandra, nakita ko ang lalaking to at siya ang kaibigan na kausap ng ama ng dalaga. Kung ganoon, ay isa palang pinaghihinalaang leader ang taong yon. Alam kaya ng senador ang tungkol sa maraming trabaho ng kaibigan niya? Siya si Abner Wico, 50 years old, byudo at may nag-iisang anak na binata. Isa siya sa pinakamayamang negosyante at politiko sa Iloilo. Ang pagkakaalam ng lahat ay isa siyang matulunging mayor sa lugar nila dahil yun ang image na pinapakita niya sa mga tao. Ngunit noong isang linggo ay sinalakay ng team ninyo ang isang malaking laboratory ng paggawaan ng iba't ibang uri ng mga pinagbabawal na gamot. At 3 sa mga nagtatrabaho roon ay nahuli, samantalang ang iba ay nakatakas at ang iba naman ay mas piniling magpatiwakal kaysa ang mahuli ng mga pulis. Ang 3 nahuli ay naagapan ng mga kasamahan ninyo nang tangkain nilang kitilin ng kanilang buhay. Noong isang araw ang 3 nahuli ay kinanta kung sino ang pinuno ng kanilang sindikato. At ang pangalan ni Mr. Abner Wico ang kanilang sinabi na may-ari ng laboratory. Ngunit sa malas ay biglang pinatay kahapon sa loob ng kulungan ng 3 yon at walang nakakita kung sino ang gumawa dahil sinira nila ang mga CCTV. Mukhang may traidor sa kulungan kung saan nakapiit ang 3 yon. Kaya sinibak ko lahat ng mga naka-duty na pulis ng araw na mangyari ang pagpatay sa 3 lalaking yon. Mahabang paliwanag ni Ninong Sandy. Ang problema ngayon ay wala nang tatayong witness laban kay Mr. Wico dahil wala na ang 3 nahuli ninyo. At ang kailangan naming gawin ni Dwayne ay mangalap ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Tama po ba ako, sir? Panguhula ko sa nais ipagawa sa amin ni Ninong Sandy. You're right, Anna. Kailangan ninyong makakuha ng matibay na ebidensya laban kay Abner at mahanap kung nasaan ang pinakamalaking laboratory na pagawaan ng pinagbabawal na gamot. Pagkatapos ay pabigla ang gagawin natin pagsalakay sa kanila para wala na silang lusot. Hula ko ay may tinatago rin siyang maliit na laboratory sa loob ng bahay niya. Kaya gusto kong pasukin ninyo ni Dwayne ng palihim ang bahay niya mamayang gabi para makakuha ng mga ebidensya. Makakaasa kayo na hindi namin kayo bibiguin, sir. Matatag ang boses ni Dwayne. Napatango-tango si Ninong nang marinig niya ang sinabi ng kaibigan ko at alatadong natuwa siya sa kanyang narinig. Saka inoff ang projector. Sir, ang tungkol po kay Evan. Sinabi kong wag niyo nang alalahanin pa ang tungkol sa bagay na yan. Dahil magmula ngayon, ay labas na kayong dalawa sa kasong yan. Maliwanag? Yes, sir. Magkasabay na sagot namin ni Dwayne. Ngunit ako ay napipilitan lamang. Gusto ko kasi na ipagpatuloy pa ang pag-iimbestiga sa kaso ni Evan. Pagkat nais kong patunayan sa kanya na ako ang tama at siyang mali. Ngunit paano ko magagawa yon kung ganitong hindi na ako pwedeng mag-imbestiga sa kanyang kaso? Siya nga pala, sir. Sa pagkakaalam ko ay napapalibutan ng CCTV cameras ang buong bahay ni Wico. Mahihirapan yata kaming makapasok nang hindi nila nalalaman dahil tiyak namang may nagmomonitor ng mga CCTV. Biglang tanong ni Dwayne. Mabuti nga't naitanong niya yon dahil paano kung maraming CCTV sa bahay na papasukin namin? Baka mahuli kami't makilala. Malalagay sa malaking problema ang departamento namin kapag nangyari yon dahil labag sa batas ang paraan na gagawin namin para makakuha ng mga ebidensya na magdidiin kay Abner Wico. You don't have to worry about it. May kilala akong magaling na hacker at siya ang gagawa ng paraan para magkaroon ng interruption ng mga CCTV sa bahay ni Wico. Ngunit nais kong malaman nyo na 1 oras lamang magaganap ang interruption. Kaya makakuha man kayo ng ebidensya o hindi,
ay kailangan ninyong makalabas agad sa bahay niya bago pa maibalik ang connection ng mga CCTV sa loob at labas ng bahay niya at maging sa buong subdivision. Maliwanag? Yes, sir. Muling sagot namin ni Dwayne ng magkasabay. Good. Ngayon ay makakaalis na kayo at pagplanuhan ninyong mabuti ang hakbang para mamayang gabi. Pagkataboy ni Ninong sa amin. Sabay kaming tumayo ni Dwayne at sumaludo sa kanya bago kami lumabas ng opisina. Paano na ngayon ang ginagawa nating investigasyon? Tanong ko kay Dwayne habang naglalakad kami palabas ng presinto. Hindi ko na kailangan pang sabihin sa kanya kung anong investigasyon ang tinutukoy ko dahil natitiyak kong alam niya ang tinutukoy ko. Huminga ng malalim si Dwayne at napailing. Wala tayong choice kundi ang tumigil at sundin ang pinag-uutos ng ninong mo. Kailangan nating mag-focus sa bago nating misyon. Mabigat ang loob na napahugot na lamang ako ng malalim na buntong hininga. Tama si Dwayne. Wala kaming choice kundi sundin ang pinag-uutos ni Ninong. Siguro ay mas mabuti nga ang ganito para tuluyang maputol ang koneksyon ko sa kanya. 9:00 ng gabi nang magpasya kami ni Dwayne, napasukin na ang bahay ni Mr. Rico. Mula sa loob ng kotse ni Dwayne, nakaparada sa harapan ng isa sa mga kapitbahay ni Mr. Rico, ay nakita namin siya na lumabas ng bahay at umalis kasama ang mga bodyguard niya. Kaya tiyempo na wala siya ngayon sa loob ng bahay. Hindi mahahalata na minamanman na namin ang bahay niya dahil aakalain lamang niyang nakaparadang sasakyan ng kanyang kapitbahay ang sasakyan ng kaibigan ko. Ngunit ang hindi niya alam ay walang tao sa bahay ng kanyang kapitbahay. Nakita kasi naming umalis ang buong pamilya ng may-ari ng bahay kung saan nakaparada ang kotse ni Dwayne. May mga dalang gamit at mukhang mag-out of town ang mga ito, kaya walang sisita sa amin. Kahit pa magdamag pa kaming pumarada sa tapat ng bahay ng mga ito. Handa ka na ba? Tanong sa akin ni Dwayne matapos isuot sa mukha niya ang itim na bonnet. In case na may makakita sa amin ay hindi makikita at mamumukaan ang aming mukha dahil susuot naming bonnet. Yes, I'm ready. Mabilis kong sagot matapos maisuot din ang bonnet sa aking ulo. Pakiramdam ko ay hindi tayo mga pulis, kundi mga magnanakaw dahil sa ayos natin. Hindi napigilang biro ko sa kaibigan ko. Paano ba naman kasi kami hindi magmumukhang magnanakaw? Nakasuot kami pareho ng overall black na kasuotan, tapos may bonnet pa sa ulo. Para kami mga magnanakaw na black ninja. Natawa lamang si Dwayne sa sinabi ko at hindi nagkomento. Sa gilid ng bahay kung saan mas mababa ang pader, pinili naming dumaan. Bahagyang yumuko si Dwayne sa gilid ng pader, samantalang ako naman ay umatras ng ilang dipa. Pagkatapos ay tumakbo palapit sa kanya, sabay apak sa kanyang likuran at tumalon. Nakakapit ang kamay ko sa tuktok ng pader. Agad akong nakasampa sa tuktok, pagkatapos ay inabot ko ang kamay ni Dwayne at pabiglang hinila pataas para makakapit din siya sa tuktok ng pader. Walang kahirap-hirap na nakasampa siya sa pader. Pagkatapos ay sabay kaming tumalon, pababa sa loob ng bakuran. Bago kami pumasok ay kinontak namin si Ninong, nakasama ngayon ang kanyang kilalang hacker at siya mag-i-interrupt sa koneksyon ng mga CCTV mula sa gate ng subdivision hanggang sa loob ng pamamahay ni Mr. Rico. Remember, Anna, we only have 1 hour to survey and found evidences in this house, okay? Paalala sa akin ni Dwayne. Tumango lamang ako bilang sagot ko sa kanya. Pagkatapos ay nagkanya-kanya kaming direksyon kung saan bahagi ng bahay ni Mr. Rico kami pupunta. Si Dwayne na nasa loob ng bahay nagtungo, samantalang ako ay lumingid kung saan may nakita kong daanan ng mga tao. Maingat ngunit mabilis ang aking kilos dahil limitado lamang ang aming oras. Bigla akong napatago sa likuran ng isang peking puno ng cherry blossoms nang marinig ko na may parating na mga tao. Pabahagya akong sumili para tignan ang mukha nila at kung saan sila pupunta. Ngunit hindi ko nakita ang kanilang mga mukha dahil nakasuot sila ng face mask. Bigla akong kinutuban na nasa bahaging ito ang lab ni Mr. Rico na tinutukoy ni Ninong nang makita ko ang suot ng 2 lalaki. Parehong nakasuot ang mga ito ng puting laboratory gown at nakagwantes pa ang kanilang mga kamay. Nakita ko silang naglakad hanggang sa dulo ng pasilyo. Bigla akong nabalik sa pagtatago ng lumingon sa gawi kong isang lalaki na tila ba sinisigurado na walang nakakakita sa kanila. Ngunit nang muli ko silang silipin, ay nagtaka ko nang makita kong wala na sila sa kinatatayuan nila. Lumabas ako sa pinagtataguan ko at lumapit sa lugar kung saan ko sila huling nakita. Napakunot ang aking noo nang makita kong wala namang pintuan sa paligid, kundi puro dingding na puti lamang ang aking nakikita.
Hula ko ay may sikretong daanan o pintuan ng bahaging ito, kaya bigla na lamang nawala ang dalawa. Akmang kakapain ko ang dingding para alamin kung may sikretong pindutan ba, ngunit hindi ko natuloy. Dahil nakarinig ako ng mga yabag ng tao na tila ba papalapit sa kinaroroonan ko. Mabilis akong bumalik at muling nagtago sa likuran ng peking puno. Hindi naman nila ako mapapansin dahil mayabong ang peking bulaklak ng puno, maliban na lamang kung matalas ang kanilang pakiramdam. Halos hindi ako humihinga nang biglang huminto sa tapat ko ang mga taong yun na walang iba kundi si Mr. Rico kasama ang ilang mga tauhan niya. Nahaharangan ang kanyang likuran ng taong kausap niya kaya hindi ko makita kung sino ang kausap niya. Nang bahagyang umatras si Mr. Rico, ay saka ko pa lamang nakita kung sino ang kausap niya. At hindi ko inaasahan ang taong makikita ko na kausap ni Mr. Rico. Evan? Sambit ko sa pangalan ng taong yon. Anong ginagawa niya sa bahay ni Mr. Rico? At anong koneksyon niya sa lalaking to na pinaghihinala ang pinuno ng malaking grupo sa bansa? Natutuwa po ako na nakapasyal ako rito sa bahay mo rito sa Maynila, Tito Abner. At asahan mo ang aking suporta sa darating na butuhan. Nakangiting kausap ni Evan kay Mr. Rico. Inaasahan ko talaga ang suporta mo, Evan. Kapag magpakasal na kayo ng inaanak ko si Cassandra, ay magiging inaanak na rin kita. At natutuwa ako na magiging bahagi ka na rin ng buhay namin. Masayang wika naman ni Mr. Rico. Ako rin, Tito Abner. Natutuwa rin ako na magiging bahagi kayo ng buhay ko. Saad naman ng binata na maganda ang pagkakangiti. Mula sa pinagtataguan kong mababa, ngunit mayabong na puno ng artificial cherry blossom, ay dinig na dinig ko ang pinag-uusapan ni na Evan at Mr. Rico. Hindi ko mapigilan ang pagkuyom ng aking mga kamao. Nakaramdam ako ng galit kay Evan. Bulag ka talaga, Evan. Bulag! Nagpupuyos ang kalooban ko na sigaw ng aking isip. Kahit sinabi ko na sa aking isipan na kakalimutan ko na siya, ay nasasaktan pa rin ako nang malaman ko na may balak palang pakasalan ng binata si Cassandra. Hindi ko maintindihan kung ano bang nakita niya sa babaeng yun at tila baliw na baliw siya rito. Sa pinaghalong selos at galit ko kay Evan, ay hindi sinasadyang natadyakan ko ng medyo malakas ang katawan ng cherry blossom. Dahil sa ginawa ko ay biglang naalog ang puno. Nalaki ang mga mata ko nang tila napansin ni Mr. Rico ang paggalaw ng puno. Akmang titingin ito sa direksyon ng kinaroroonan ko. Nang biglang lumipat si Evan sa harapan nito at mabilis itong kinausap. Siya nga pala, Tito Abner. May nakita kong tao na naglalakad papunta sa bandaron na tila nakasuot ng lab gown. May laboratory ba dito sa bahay mo? Biglang tanong ni Evan. Hindi ko alam kung nakita ba ako ng binata kaya sinadya niyang harangan ng view patungo sa akin o nagkataon lamang na lumipat siya ng pwesto kaya bigla kong naharangan at hindi nakita ni Mr. Rico. Ngunit sinadya man niya o hindi, ay lihim akong nagpapasalamat sa kanya dahil sa ginawa niya. Nagbibiro ka ba, iho? Paano naman magkakaroon ng lab dito sa bahay ko? Nailing na sagot ni Mr. Rico. Baka yung nakita mo ay mga tauhan kong naglalagay ng mga gamot sa gilid-gilid ng bahay ko para mawala ang peste sa paligid tulad ng daga at ipis. Naglalagay sila ng pest control kaya nakasuot sila ng parang lab gown para protektahan ang kanilang katawan. Paliwanag pa nito kay Evan. Tumangu-tango lamang si Evan at hindi na muling nagtanong pa. Napaismid naman ako sa sagot ng may edad na lalaki. Ngayon na natitiyak ko na may lab nga sa bahaging yun kung saan biglang nawala ang dalawang lalaki. Dahil hindi naman naglalagay ng pest control ang sinasabi niyang tauhan niya, kundi nakasuot talaga ang mga ito ng lab gown, tulad ng suot ng mga nagtatrabaho sa loob ng laboratory. Balita ko ay may nililigawan ka raw ngayon, Tito Abner. Balak mo na bang mag-asawang muli? Tanong ni Evan na biglang iniba ang topic ng kanilang usapan. Natawa ng malakas si Mr. Rico nang marinig ang sinabi ni Evan. Naglakad ng maliliit na steps ang una na sinundan naman ng binata kaya naiba ang kanilang pwesto. Ngayon ay parehong nakatikilid sila sa akin kaya nakikita ko ang ekspresyon ng kanilang mukha. Wala akong nililigawan, iho. Ngunit may babae akong tinatago at siya ang aking asawa ngayon. Ayokong ipakita sa madla kung sino siya dahil ayaw naming dalawa na malaman ng kanyang pamilya kung nasaan siya. Hindi kasi boto sa akin ang mga magulang niya dahil malaki ang agwat ng edad namin. Kaya pinalabas namin na nagpakamatay siya para hindi na siya hanapin pa ng mga magulang niya. Kapag nalaman ng mga magulang niya na buhay pa siya ay tiyak na paghihiwalayan nila kami. Mahabang pagkukwento ni Mr. Rico sa love story nito
at ng bago nitong asawa na mas bata raw sa kanya. O ayan, sinabi ko sa iyo ang sikreto ko. Sana'y huwag mong ipagsabi kahit na kanino. Don't worry, Tito Abner. Your secret is safe with me. Nakangiting sagot ni Avan. Lalo sana ako magagalit sa kanya dahil sa pagkikipaglapit niya sa mga taong katulad ng kanyang kausap. Kung hindi ko lamang nakita ang pagkuyom na mahigpit ng isa niyang kamao na nakatago sa likuran niya. Nagtaka ako at naguluhan ako sa nakita kong inasal ni Avan. Hindi magiging ganito ang reaksyon niya kung tunay ang pakikipagkaibigan niya kay Mr. Wico. Ano ba talaga ang dahilan ng tila pakikipaglapit mo kay Mr. Wico, Avan? Ano ba ang pakay mo sa kanya? Natutuwa akong marinig ang mga sinabi mo, Avan. Hindi nga nagkamali ang aking inaanak sa pagpili niya sa lalaking makakasama niya habang buhay. Nakangiting puri ni Mr. Wico kay Avan at tanging ngiti lamang ang ginanti ng kaharap. Alam mo, Tito, curious talaga ako na makilala ang batang-bata mong asawa. Siguro napakaganda niya, kaya ka nabighani sa kanya. Sabi ni Avan na ikinabura ng matamis ng ngiti sa mga labi ng politiko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang kanyang reaksyon. Pakiramdam ko ay parehong may tinatago sila na ayaw nilang malaman ng isa't isa. Kung ano man yun, ay tanging sila lamang nakakaalam. Sa tingin ko ay parehong may tinatago ang dalawang lalaking to, na parehong ayaw nilang malaman ng isa't isa. Sa ngayon ay hindi pa handa ang asawa ko na humarap sa kahit na kaninong tao, kaya pasensya ka na kung hindi kita mapagbibigyan ni Avan. Hindi nawala ang ngiti sa mga labi ni Avan kahit na tinanggihan ito ni Mr. Wico. Ngunit ang mga kamao nito ay mas tumiim ang pagkakakuyom. Mas lalo tuloy akong nagduda sa motibo ni Avan sa pagpunta sa bahay ni Mr. Wico. Naudlot ang kanilang usapan nang biglang may lumapit na tauhan ni Mr. Wico pagkatapos ay may ibinulong. Napatangu-tango naman ito at pagkatapos ay nakangiting inakbayan si Avan matapos umalis ang kausap nito. Is there something wrong, Tito Abner? Concern na tanong ni Avan sa kanyang kausap. Not a big problem. May kaunting problema lamang sa aking mga CCTV sa paligid. Ang mabuti pa ay, sa loob ng bahay ko ituloy natin ang ating kwentuhan. Ayon ni Mr. Wico kay Avan. Sure, Tito. Mabilis na sagot ng binata. Pagkatapos ay sumunod na kay Mr. Wico na naunang maglakad palayo sa kinaroroonan ko. Ngunit bago tuluyang umalis ang binata, ay saglit na napalingon ito sa direksyon ko pagkatapos ay biglang napailing. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng ginawa niyang pag-iling. Nakita ba niya ako kaya napailing siya? Pero bakit hindi niya sinabi kay Mr. Wico na narito ako, nagtatago sa cherry blossom, kung nakita niya nga ako? Ipinilig ko ang aking ulo para maalis sa aking isipan. Konting oras na lamang ang natitira sa amin ni Dwayne, kaya kailangan ko nang magbadali. At sana ay naramdaman ng kaibigan ko ang pagdating ni na Mr. Wico at makapagtago siya sa loob ng bahay. Tiyak na maninilikado ang buhay niya kapag mahuli siya ng mga tauhan ng lalaki. Pagkaalis ni na Evan at Mr. Wico sa tapat ng pinagtataguan kong artificial na puno ng cherry blossom, ay ilang minuto muna ang pinalipas ko bago ako lumabas. Muli akong naglakad papunta sa lugar kung saan ko nakita ang dalawang lalaki na tila bulang naglaho ng saglit na wala sa aking paningin. Kailangan kong kumpirmahin muna na tama ang hinala ko na may lihim na kwarto o daanan sa bahaging yun bago ako lumabas sa bahay na ito ni Mr. Wico. At kapag nakumpirma ko ang aking hinala, ay muli kaming babalik dito ni Dwayne para pasukin ang lihim na silid kung meron man. Palingon-lingon ako sa aking paligid habang kinakapan ng aking mga kamay ang dingding. Makinis ang pagkakapintura ng dingding at wala akong nakakapa na bitak na posibleng may sikretong pintuan na bahaging yun. Idinikit ko ang aking tenga sa dingding para pakinggan kung may gumagalaw ba mula sa kabilang dingding. Biglang rumagasa ang aking adrenaline nang marinig kong tila may mga paggalaw sa likuran ng dingding nito. Kaya natitiyak ko na may lihim nga na silid dito at baka ito na ang laboratory na hinahanap namin ni Dwayne. Ang kailangan ko na lamang gawin ay hanapin ang posibleng lihim na pasukan papunta sa loob. Mabagal na binabaybay ng aking mga palad ang ibang parte ng dingding nang bigla akong makaramdam ng presensya ng ibang tao. Agad akong naghanap ng maaari kong pwedeng pagtaguan. Sa isang figure na gawa sa kahoy at kasing taas ng tao ang aking nakita na nakatayo sa gilid ng dingding. Tila isa itong gwardya na nagbabantay ng lihim sa silid, ngunit nakapagtataka na ang isa nitong kamay ay nakataas na para bang nakikipag-high five. Ngunit hindi ko na muna pinagtuunan ng pansin
kung bakit ganoon ang forma ng figurine. Pinili ko munang magtago sa gilid niyon para hintayin kung sino mang tao ang pupunta sa kinaroroonan ko at saka ko siya aatakihin. Isang lalaki palingon-lingon sa kanyang paligid ang aking nakita na naglalakad ng mabagal palapit sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya. Nahalatadong tinatakpan lamang ng puting panyo para hindi makita ang mukha niya at hindi siya makilala. Ngunit pamilyar sa akin ang kanyang figura. Sigurado naman akong hindi siya si Dwayne dahil pareho kaming nakasuot ng black overall ng kaibigan ko at may bonnet pa sa ulo na kulay black din. Dahil wala akong time na isipin kung bakit pamilyar sa akin ang figura ng taong yun, ay winaglit ko na lamang iyon sa aking isipan at hinintay na tuluyan siyang makalapit sa akin. Nang halos isang dipa na lamang ang lalaki sa akin, ay lumabas ako sa pinagtataguan ko at bigla siyang inatake. Mabilis kong tinadyakan ang likuran ng kanyang tuhod at nang bahagya siyang mapayuko, ay mabilis ko siyang hinawakan sa kanyang ulo para sana pihitin ito. Ngunit maliksi ang lalaki at tila nahulaan ang binabala kong gawin. Kaya pinigilan niya ang aking kamay pagkatapos ay yumuko siya ng bahagya at hinila ang kamay ko at pinatumbling papunta sa kanyang harapan. Napahiga ako sa sahig habang hawak niya ang aking dalawang kamay. Nasaktan man ako sa pagbagsak ko sa matigas na sahig, ay hindi ako basta magpapatalo na lamang sa kanya. Dahil hawak niya ang dalawa kong pulsuhan, ay nagawa ko ring hawakan ang pulsuhan niya. Pagkatapos ay hinila ko siya. Nang bumaba ang ulo niya, ay inangat ko ang puwet ko kasabay ng aking mga paa. Pagkatapos ay binigyan ko siya ng malakas na sipa sa baba. Nang tamaan ko siya ng aking sipa ay nabitawan niya ang isang kamay ko. Iyon ang pagkakataong hinihintay ko. Agad akong nakatayo at binigyan siya ng malakas na siko sa dibdib, na sinundan ko pa ng malakas na sipa sa dibdib. Napasandig ito sa dingding, napahawak sa dibdib habang umuubo ng mahina. "You're going to hurt me," reklamo nito. Napaawang ang bibig ko nang makilala ko ang boses ng lalaki nang siya ay magsalita. Ngunit bago pa ako makapagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya rito, ay bigla kaming nakarinig ng mga boses na tila palapit sa amin. Walang salitang hinila ako ng lalaking nakalaban ko na walang iba kundi si Evan. Pagkatapos ay sinanding niya ako sa dingding habang ang katawan naman niya ay nakadikit sa akin. "What are you doing?" Paangal na tanong ko sa kanya. Hindi kasi ako komportable sa posisyon namin. Hindi naman kasi kailangan nakadikit ang katawan niya sa katawan ko. "Shut up, Ana. Kapag narinig nila ang boses natin na galing dito, ay mapapabilis ang paglapit nila sa lugar na to. At wala na tayong time para mag-isip kung anong gagawin natin para hindi nila tayo makita." Bulong ni Evan sa mariing tono. "Ano ang ginagawa mo rito?" Hindi napigilang tanong ko sa kanya. Alam ko na hindi ito ang tamang lugar para usisain siya sa pakay niya sa pagparito. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking curiosity, kaya nagtanong pa rin ako. Itinaas ni Evan ang kanyang panyo hanggang sa malantad ang kanyang bibig. Pagkatapos ay ganoon din ang ginawa niya sa bonnet ko. "Ano ang ginagawa mo, Evan?" Naiinis na tanong ko sa kanya. Akmang itutulak ko siya ngunit mabilis niyang nahuli ang aking dalawang kamay at nilagay sa itaas ng aking ulo. Ang sumunod niyang ginawa ay hindi ko inaasahan. Tinawid niya ang maikling pagitan ng aming mga labi at mariing inangkin ang hindi nakahandang mga labi ko. Ilang segundo lang na tumagal ang kanyang halik, ngunit sapat na iyon upang muindang ang aking isipan. "I miss you, Ana." Aniya habang matiim na nakatitig sa mukha ko. "Tell it to the Marines, mapagsamantala." Naiinis na sagot ko sa kanya. Naiinis ako sa kanya dahil sinamantala niya ang sitwasyon ko at ninakawan ako ng halik. Ngunit mas naiinis ako sa aking sarili dahil sa saglit niyang halik na yun ay muling nanumbalik ang nararamdaman ko sa kanya na akala ko ay unti-unti ko nang nabura. Akala ko ay kontrolado ko na ang aking puso't isipan, ngunit nagkamali ako. Dahil sa isang saglit na halik ay gumuho ang pader na pilit kong inaharang sa aking puso para hindi na siya muling makapasok pa at makapaminsala ng damdamin. Itinulak ko si Evan palayo sa akin nang marinig namin na tila palayo na ang mga boses sa kinaroroonan namin. Laking pasasalamat ko na hindi sila natuloy sa paglapit sa amin at ewan kung bakit. Ngunit hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga ay hindi kami nakita ng mga taong yun. "That kiss was your payment for what I did earlier." Saad ni Evan na ikinakunot ng aking noo. "Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ko hinara ang mga paningin ni Tito Abner kanina, malamang na kinukuyog ka na ngayon ng mga tauhan niya. Kung hindi kanya napansin na nagtatago sa likuran ng artificial na puno,
Ako? Napansin kita. Paliwanag nito. Paano mo ako makikilala? Gayong hindi mo naman nakikita ang mukha ko. Tanong ko pa sa kanya. At saka, bakit hindi mo ako binuko sa kanya? Hindi ba't magkakampi kayong dalawa? Una, nakilala kita dahil ang puso ko ang nagsabi na ikaw yun. At saka, kilalang kilala ko ang figura mo. Kahit na hindi ko nakakita ang mukha mo at kahit nakapikit pa ako. Hindi katulad mo na hindi nakilala ang figura ko at muntikan mo na akong mapatay. Tila may pagtatampo sa kanyang tinig nang sabihin niya ang kanyang panghuling pangungusap. Hindi ko kasalanan kung bakit muntik na kitang mapatay kanina. Hindi naman kasi ako katulad mong magaling manghula ng figura. Sabi ko sa kanya. Siya nga pala, Evan, bakit nandito ka sa bahay ni Mr. Wico? At alam mo ba ang negosyong ginagawa niya? Biglang nag-iwas ng tingin si Evan at hindi sinalubong ang aking nagtatanong ng mga mata. May mahalaga akong pakay sa aking pagparito, Ana. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi niya ako kakampi sa anumang mali na ginagawa niya. Ikaw, ano naman ang sadya mo rito? Hindi mo ba alam na napakadelikado ng ginawa mong pagpasok sa bahay ni Tito Abner? Paano kapag nahuli ka niya? Paano kung patayin ka niya agad? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo kung ano man ang sadya ko rito. Malamig ang boses na sagot ko sa kanya. Tinalikuran ko siya at hinarap ko ang figure na gawa sa kahoy. Wala sa loob na napatitig ako sa kamay nitong nakataas. Tila may nagbubulong sa aking isipan na makipag-high five sa figurine na ginawa ko nga. At laking gulat ko nang bigla na lamang bumukas ang dingding. May lihim na silid sa likuran ng dingding. Mahina ang boses na sabi naman ni Evan na tila hindi makapaniwala sa natuklasan. Akmang hahakbang ako papasok sa lihim na silid, ngunit biglang dumating ang humahangos na kaibigan ko. Ana, kailangan na nating umalis. Mauubos ng 1 oras kaya kailangan na nating makalabas sa bahay na to. Mabilis ang pagsasalita na sabi ni Dwayne na tila hindi napansin ang presensya ni Evan. Nang sa wakas ay napansin na niya ang binata ay bigla itong humarap kay Evan. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo na siyang pansinin, Dwayne. Tignan mo tong natuklasan ko. Kausap ko sa kaibigan ko. Pagkatapos ay hinila kong kamay niya palapit sa bukana ng lihim na silid. Baka ito nang hinahanap natin. Siya nga pala, paano mo nalaman na nandito ako? Nang maghiwalay tayo ay sa direksyon na tong tinungo mo. Kaya nang hindi kita makita sa ibang panig ng bahay na ito ay nagpunta ako rito dahil hula ko ay nandito ka pa. Pero wag yun ang pag-usapan natin. Ang dapat nating gawin ay magmadaling makalabas. Tayo na, Ana. Hinawakan niya ang kamay ko at akmang hihilain niya, ngunit pinigilan ko siya. Hindi man lang ba natin titignan ang sekretong silid? Titignan natin yan, ngunit hindi ngayon. Babalik na lamang tayo kapag may pagkakataon tayo. Let's go! Muling hinawakan ni Dwayne ang aking kamay at hinila. Paalis sa lugar na yon. Ngunit ilang hakbang pa lamang nagagawa namin nang huminto ako at nilingon si Evan na nakatingin lamang sa lihim na pintuan na tila ba walang balak umalis sa lugar na yon. Kumulas ako sa pagkakahawak kay Dwayne at nilapitan ng binata. Tutunganga ka na lang ba dyan, Evan? Hihintayin mo bang maibalik nila ang koneksyon ng CCTV para makita kang nakatayo rito? Inis na sabi ko sa kanya. Ngunit bago kami umalis, ay nakipag-high five muna ako sa figurine na hugis tao. Bigla namang sumara ang pintuan at bumalik sa pagiging normal na dingding. Pagkatapos ay walang paalam na hinawakan ko ang isang kamay ni Evan at hinila paalis sa lugar na yon. Nakahinga ako ng maluwag na makalabas kaming tatlo ng ligtas mula sa bahay ni Mr. Wico. Hindi man namin napasok ang lihim na silid ngayon. Ngayon ay alam na namin kung nasaan ang posibleng laboratory ng mga pinagbabawal na gamot ni Mr. Wico. Ngayon ay malayo na tayo sa bahay ni Mr. Wico. Baka naman gusto mong ipaliwanag sa amin kung bakit nasa bahay ka niya, Evan. Tanong ni Dwayne kay Evan na biglang umasim ang mukha nang tumingin sa kaibigan ko. Hindi ko obligasyon na magpaliwanag sa inyo. Katulad ng hindi nyo rin obligasyon na magpaliwanag sa akin kung bakit nyo pinasok ng lihim ang bahay ni Tito Abner. Mga pulis pa naman kayo, ngunit pumapasok kayo sa bahay ng may bahay nang walang paalam. At least ako, alam ni Tito na nasa bahay niya ako. Mabilis na sagot ni Evan na tila hindi nagustuhan ang tono ng pagtatanong ng kaibigan ko. Pagkatapos ay hinarap niya ako. Lumambot ang ekspresyon niya nang ako na ang nasa harapan niya. Pwede ba tayong mag-usap, Ana? Pagbibigyan ko sana ang kanyang pakiusap. Ngunit bigla kong naalala ang sinabi ni Mr. Wico tungkol sa pagpapakasal ng binata kay Cassandra, kaya nagbago tuloy ang isip ko.
Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Evan. Hindi mo na ako bodyguard at may kanya-kanya na tayong buhay. Mabilis kong sagot sa kanya. Pagkatapos ay hinarap ko ang aking kaibigan at kinausap. Tayo na, Dwayne. Umalis na tayo. Nang umalis kami ni Dwayne, nakita ko sa rearview mirror na nanatiling nakatayo pa rin si Evan at malungkot ang muka na nakatingin sa papalayong kotse na sinasakyan namin.